Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Bicol. Dito na muna tayo sa joke time po, bago natin pag-usapan yung mga mainit na balita. Padala ni Eric De Leon, OFW dyan sa Hong Kong. Shout out na lang dyan sa Hong Kong. Sabi niya, hindi na daw siya sasali sa GCash. 200 man lang kasi. Pakonsuelo. Si Binoy kumonsulta po daw sa doktor. Sabi niya sa kanyang doktor, "Dok, hindi po ako makatulog kasi ang ingay ng kapitbahay ko palagi, laging nagkakaraoke. Ano ba yung mabuti kong gawin para makatulog po ako?" Sabi ng doktor, "Madali lang yan. Ito, bilhin mo itong resita ko. Inumin mo ito bago sila magkaraoke. Siguradong magiging mahimbing ang tulog mo." Sabi ni Binoy, "Dok, wala po bang walang side effects itong sleeping pills na niresita po ninyo sa akin?" Sabi ng doktor, "Naku, wala. At hindi sleeping pills yan." Sabi ni Binoy, "Ano po itong niresita niyo sa akin? Pampabingian niya yan para hindi mo marinig ang ingay ng karaoke ng kapitbahay mo." Hindi man pala sleeping pills. Pampabingi pa. Para naman talaga makatulog siya. Hindi na marinig yung laging nagkakaraoke sa kapitbahay niya. Anyway. Maraming salamat kay Eric De Leon dyan sa Hong Kong. Ayaw naman niya magbigay ng GCash number. Maraming salamat po. Dito na po tayo sa ating seryosong kwento mga kababayan, kasi in-interview mga kababayan si Sara Duterte ng mainstream media tungkol sa mataas na ratings niya. Sabi ni Sara, na-surprise niya ako kasi mataas yung ratings ko. Kahit niya, grabe yung political attacks laban sa akin, binabaliktad talaga po nila. Sila yung atake ng atake. Kumbaga, promiris back yung ating gobyerno, ang Palasyo Malacanang. Kasi kailangan ipaliwanag din ng Palasyo Malacanang yung kanilang stand. Kasi nagkalat yung fake news. At sabi nga ng Palasyo Malacanang, itong pagtaas ng ratings ni Sara, tapos bagsak yung ratings ng ating Pangulo, produktoan niya ito ng fake news. Sabi din ng mga congressmen, ganun ang sitwasyon natin ngayon. Kasi nga po, yung mga peddlers ng fake news, kasama robot. Organized mga kababayan yung nagpapakalat ng fake news, kasama pa robot. Tapos, sabi ni Sara, may nalalaman pa itong si Sara na na-surprise daw siya. Paanong na-surprise? Na hindi naman po ito katakataka. Bakit mataas yung ratings niya? Unang-una, yung mga mamamayang Filipino hindi din maniwala. But anyway, ibigay ko sa inyo yung kanyang reaction po. Yan sabi rito, VP Sara surprised by surge in ratings amid political attacks. Sabi po sa report ng Manila Bulletin. Nakatawa. File photo po siya. Yan sabi ni Sara. Well, nagulat nga ako nung nakita po yung numbers ng nagpagtitiwala ng mga tao sa akin. Dahil sa sobrang dami ng lumalabas ng paninira sa kung saan man galing, sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, mirong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. Nagtaka ka pa? Halangan hindi mo alam yung mga ginagawa ng mga fake news peddlers. Doon nga sa payag mga kababayan ni Sara Duterte na confident daw siya. Sabi ng mga abogado niya na malulusutan niya yung impeachment. Nagtaka rin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sabi ni Congressman Asidre,
Di ko niya malaman kung saan kumukuha ng tiwala. Bakit masyadong confident itong si Sara Duterte sa impeachment laban sa kanya? Sabi ni Jude Asidre, what's puzzling is the arrogance of certainty coming from the Vice President. You cannot claim vindication when you have yet to offer a full and truthful accounting of public funds entrusted to your office. If she truly believes in the strength of her case, then she should welcome the trial as an opportunity to lay all her cards on the table. But right now, we are hearing a lot of posturing and very little substance. Sabi ni Jude Asidre, this is not a popularity contest. It is a constitutional process grounded in facts. Hindi sapat ang tapang sa salita. Ang kailangan ng taong bayan ay tapang na magsabi ng totoo at magpaliwanag. Hindi nga niya may paliwanag ng maayos kung saan napunta ang pundo. At ngayon, sabi ni Sara, doon sa result ng serving mataas siya, na-surprise niya ako. Tapos sabay banat kay Martin Romualdez, talagang nanggigigil si Sara Duterte kay Martin Romualdez. Pakinggan natin mga kababayan yung reaction niya sa interview ng media. Yan galing ito sa Manila Bulletin. In-interview siya kanina. Things po sa COSASIA. Yours increased po and the other three highest ranked officials decreased maybe. Yes. Opo. Performance. Opo. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers at naisip ko sa sobrang sira nila ng pangalan ko, sinabi ko na ito noon sabi ko, hindi naman kasi lumilipat sa numbers ni Martin Romualdez. Kasi nga, sinabi ko nga din noon na kapag hindi ako tumakbong presidente, hindi pupunta yung boto ko kay Martin Romualdez. Pupunta siya sa ibang kandidato. Dapat naiintindihan nila yan ngayon. Pero syempre hindi nila maintindihan yan kasi mga brilliant lang na mga tao po ang nakakaintindi na saan ba pupunta ang boto. So maraming salamat. Thank you. So ibig sabihin, hindi maintindihan ni Martin Romualdez at mga kasama kasi hindi mga brilyante. Siya man lang ang nakaintindi. Ganon ang banat ni Sara Duterte. Pero sabi nga ni Jude Asidre, hindi nga niya may paliwanagan niya yung pundo. Kay Sara Duterte mga kababayan, yung congressional inquiry kung paano ginamit yung confidential funds, paninira sa kanya. Wala mang ganon mga kababayan. Inapakalinaw na napakaraming mga fictitious names. Yung Piatos, kung ano-ano mga pangalan po ang lumitaw. Kaya lang sabi nga, matindi ang pagpakalat ng fake news at gumagamit ng mga yung nireveal po ng isang firm na nakabase pa sa sa Israel, mga fake accounts. Kaya massive po nalulunod yung mga kwentong totoo sa mga kwentong propaganda man lang nila. You see? Kaya sabi ni Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List, lumalabas talaga anyang walang pakungdangan ang fake news, ang misinformation. So, we will take it as a challenge to communicate ourselves better. If we base on the volume of attacks by unfortunately some or many of the active online users who espouse fake news in doctored manufactured videos, etc., the tendency is that the general public who tend to believe in those things, it could be partly attributed to that.
That's why kailangan natin magkaroon talaga ng sensible na piece of legislation so that it would not cause harm to anyone. Nalaso na po yung isipan ng mga mamamayang Filipino. Kaya ang nangyari, yung walang ginagawa, mataas yung ratings. Yung sub-sub sa trabaho, bagsak. Malamang mga kababayan, manipulado talaga by a foreign entity. Kasi yung gusto nilang paupuin mga kababayan, hindi coming presidential elections, comes 2028, dapat kaalyado nila. Harap-harapan pong panloko. O ngayon, ayan po, yung report ng News 5. Fake accounts drove praise of Duterte and now target Philippine elections. Yan yung report ng Reuters po. April 11, 2025. Kaya nagtaka pa kayo kung bakit mataas yung numbers ni Sara sa survey. Boosted ng mga propaganda sa social media mga kababayan na pinapakalat ng mga fake accounts. You see? Yan, sabi niya, a sophisticated network of fake social media accounts sprang to impassioned defense of former Philippine President Rodrigo Duterte after he was sent to the International Criminal Court to face charges over his bloody drug war. Around a third of accounts discussing the arrest on the platform X, mostly praising Duterte and lambasting the court, were fake according to research shared by Reuters by a tech firm that termed it a deliberate organized campaign. Nagets na ninyo kung bakit mataas ang ratings ni Sara? Suportado po. Such aggressive proliferation of disinformation has now begun shaping discourse around the Southeast Asian nations' midterm elections next month, said the company, Israel-based Shabra, which uses artificial intelligence to identify fake accounts. Its findings echo warnings from lawmakers and researchers in the Philippines and indicate increasingly sophisticated and seamless manipulation in a country dubbed patient zero for global disinformation. In another upcoming study also seen by Reuters, up to 45% of discussion about the elections, a showdown between President Ferdinand Marcos Jr. and the Duterte camp, have been driven by inauthentic accounts including sock puppets, avatars, and bots. Mga robot po, kaya yung survey po, influensyado ng mga misinformation, disinformation, fake news. Ini-influensya po yung isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya ang resulta po, fake din. Nagets na ninyo kung bakit yung numbers ni Sara mataas. Takang-taka daw siya. Sabi dito, what we found in the Philippines is not just disinformation spike. It is digital warfare, said Shabra's Chief Executive Dan Brami. These fake networks did not just show up, they shaped the conversation, Brami said, adding the election-related accounts could garner around 54 million views. Kaya wag tayo pong pauuto dito sa mga numbers na lumalabas, lalo na ngayong darating na eleksyon. Ang totoong survey po, yung boto na mismo. Pero mag-rely ka ngayon sa mga result ng surveys. Money talks na lahat ngayon po, mga kababayan. O ngayon, dito tayo sa totoong balita. Yung hinahanap po ng mga DDS na 20 pesos na kilo ng bigas, mangyayari na po. Yan o. DA will start selling rice at 20 pesos per kilo, sabi po ni DA Secretary Tio Laurel. Itong initiative daw will be piloted sa Visayas. Sabi po ni Tio Laurel, ang plano niya is based on the directive from President Ferdinand Marcos Jr. The President promised to bring down the price to 20 pesos per kilo during his 2022 election campaign.
Actually, hindi man yun campaign promise. Kaya lang, ang pakagawa ng istorya ng inquiry po, sinasabi ng inquiry na it was promised. Pangarap lang po yon ng ating Pangulo. Pero gusto niyang to pa rin, di maganda. Di ba? Pinapangarap niya na baka niya magawa natin. Yan yung statement ng ating Pangulo. Pag maayos na niya yung lahat, we will try our best na maibaba ang presyo to 20 pesos. Ngayon po, it will be piloted sa Visayas. So sabi dito sa balita, our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable anya. And ituloy-tuloy hanggang 2028, sabi po ni Tio Laurel. So sabi po niya, yung Department of Agriculture will release 358 metric tons, 358,000 metric tons of rice buffer stocks sa warehouses. Some people might ask, actually matagal na naming pinag-iisipan ito. Because as you know, ever since I came into office, that was the basic question. Can we give 20 pesos rice to the masses? At the time I always answered that it is an aspiration of this administration. So it was always on our mind that the DA team has been working day and night on how to bring this to reality, sabi po ni Tio Laurel. Ano kayo ngayon mga DDS, di ba? Pag na-implement ito mga kababayan dyan sa Visayas, at malamang hindi lang ito sa Visayas, pilot area nga lang yung Visayas region. Gagawin ito sa buong Pilipinas. At sigurado, sasama naman yung loob ng mga DDS kasi napahiya sila. Sumasayaw-sayaw pa yung mga taga-SMNI ng 20 pesos na bugas. Yung mga maisog rallies mga kababayan, yun ang ginagawa nilang pangkantsaw sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung nasaan na daw so 20 pesos na bugas. Ngayon, pag na-implement ito mga kababayan dyan sa Visayas, ano kayo ngayon? Paya kayo. Di ba? Balik kayo sa issue ng bangag. Pulburon. Yung mga nagpapakalat ng pulburon video po, kinarasuhan na ng NBI. Hinabol na po mga kababayan. Ayan NBI files raps versus vloggers outside Philippines for disinformation. Sabi yan ng NBI yung mga gumawa ng mga videos po, splice videos of the NBI director na si Jimmy Santiago, misrepresenting his statements about the potential arrest of overseas Filipino workers, bloggers, spreading false information. Yan po yung mga finailan po. Si Maricel Tondi, Jennifer De La Cruz, Jacinta Caime, Anta Suda, and Cherry Lynn David Capanas were charged with violation of several provisions of the revised penal code. Ayan. Mga OFW po sa Saudi Arabia, may taga New Zealand, yun. May taga United Kingdom, tapos may taga Canada, yan. Nakabase sa Canada. Sabi dito sa balita, in the original video, Santiago said he had directed the NBI's Technical Intelligence and Cybercrime Division to take action against trolls, including US-based Maharlika, who he said made face charges in the Philippines. So, hingin po ng tulong ng Pilipinas yung Interpol para tugisin mga kababayan ito, mga taong ito. And malamang kasama rito si sa tutugisin na rin si Harry Roque na nagpakalat ng pulburon video. Di ba? Pati si Marlica po, sila yung nagpakalat based sa testimony po ni Peebles Cunanan. Sabi po ni Director Santiago, yung mga nandito sa Pilipinas, aristoy namin. Yung mga nasa abroad, we will file a case
di na sila makakauwi dito. Hindi na sila makakadalaw sa kanilang mga pamilya nila. Pagdating pa lang sa NAIA, aristuhin na sila. Aristuhin na namin sila. Tapos kayo ngayon, grabe po ang epekto ng pagpapakalat ng fake news. Yung nagtatrabaho po, mababa yung ratings. Yung walang ginagawa, mataas yung ratings. Di ba? Huwag kami mga DDS. Yang mga pagmamalabis ninyo, matatapos din yan, syempre. Tama pa? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.